Chris Paul may pangako sa Warriors. Cheat code si Holmgren. Timberwolves lumakas. Undefeated sa preseason. Napaaga ang Dunk of the Year kay Edwards. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more quality shoes. Ang bagong recruit ng Thunder na si Chet Holmgren ay nagpamalas na naman ng kanyang kabangis sa pag-reject ng tira na siguradong papalakpakan ni Victor Wembanyama. Inaasahan na isa sa mga pinakainaabangan ng koponan sa NBA ang Chet Holmgren at ang Oklahoma City Thunder pagdating ng season sa loob lamang ng ilang araw. Kasalukuyan ng nagpapaganda ng kanilang performance ang Thunder sa preseason at ilang beses nang nagmistulang star si Holmgren sa mga nakaraang linggo. Walang pinagbago noong Huwebes ng gabi nang humarap ang Thunder sa Detroit Pistons sa huling laro ng kanilang preseason. Sa kalagitnaan ng unang quarter, ginawa na naman ni Holmgren ang isa sa pinakamahusay na play nang harapin ang tira ni Pistons center na si Jalen Duren. Isang paalala ito ng kanyang galing at kakayahan sa dalawang bahagi ng court. Si Holmgren ay tinalaga ng Thunder bilang pangalawang overall pick sa 2022 NBA Draft. Ngunit napilitan siyang hindi makasali sa kanyang buong rookie season dahil sa isang Lisfranc injury na nakuha bago magsimula ang season. Ngunit matapos ang isang taon ng rehab, tila't handa ng pasabugin ni Holmgren ang liga sa 2023-2024 kasama ang magaling na supporting cast na pinamumunuan ni Shai Gilgeous-Alexander, isang magaling na guard na isa sa mga league leader sa scoring noong nakaraang taon. Sa taas na 7'1", may kakayahan si Holmgren na mag-shoot pataas sa harap ng kahit anong depensang magtangkang hadlangan ang kanyang tira. At malinaw na siya rin ay isang mahusay na tagapagtanggol sa depensa gaya ng ipinakita niya sa highlight laban sa Detroit. Nakatakdang magbukas para sa tunay na laro si Holmgren at Thunder sa darating na season ngayong October 25 sa Street kontra Chicago Bulls. Sa kabilang balita naman mga kaibigan, nagsumite si Anthony Edwards ng isang magandang kandidatura para sa Dunk of the Year laban sa Bulls. Sa kasalukuyan, nagpe-prepare si Anthony Edwards ngayon at ang Minnesota Timberwolves para sa darating na 2023-2024 NBA season. Inaasahan na ang Timberwolves ay magiging malapit sa labanan para sa playoff picture ng Western Conference ngayong season. At kung ang kanyang performance sa preseason ay magsilbing indikasyon, tila't handa si Edwards na harapin ang hamon. Sa isang laro ng preseason laban sa Chicago Bulls noong Huwebes ng gabi, nagpakitang gilas si Edwards sa pamamagitan ng isang malupit na tomahawk dunk laban kay Nikola Vucevic ng Bulls na maingat na nagdesisyon na umiwas sa huli. Isa ito sa mga halimbawa ng kamanghamanghang athleticism ni Anthony Edwards. Kicks it out for Edwards. Anthony Edwards can jam and flex. Into your screen, going upstairs and throws a big-time play from a big-time player. Anthony Edwards, hell authority. One of the young blossoming stars. Ito ang trait na nagtulak sa kanya na maging number 1 overall pick noong 2020 NBA Draft para sa Minnesota, kasama ang kanyang natural na kakayahan sa scoring at ang kanyang mahusay na outside shooting touch. Mula noon mga kaibigan, inumpisahan ni Edwards na i-develop ang iba't ibang bahagi ng kanyang laro, kabilang na ang kanyang playmaking at depensa, pati na rin ang patuloy na pagpapahusay ng kanyang kakayahan sa scoring hanggang sa puntong maituturing na siyang isa sa mga elite shooting guards sa buong NBA. Kung ang kanyang iba't ibang kasanayan ay sapat para dalhin ang Timberwolves na may mga pagkukulang sa malayo sa madilim na kagubatan ng Western Conference ay mananatiling nakabukas para sa katanungan. Gayunpaman, lahat ng senyales ay nagtuturo na si Edwards ay magkakaroon ng pinakamahusay na individual na season sa kanyang impresibong karera sa 2023-2024.
Ang Timberwolves ay nakatagdang mag-umpisa para sa darating na season ngayong October 25 kontra Toronto Raptors. Samantala mga kaibigan, Chris Paul at Draymond Green nagbigay ng malupit na pangako para sa in-season tournament ng NBA. Sa unang mid-season tournament ng NBA, hindi magtitipid ang Golden State Warriors sa pustahan. Sa katunayan, ayon kay General Manager Mike Dunleavy Jr., ang mga veterano ng koponan na sina Chris Paul at Draymond Green ay nagpangako na mananalo sila sa torneo sa pamamagitan ng lahat ng paraan. Sinabi ko kay Warriors General Manager Mike Dunleavy, mga isang buwan ang nakararaan, sinabi ko, "Hey Mike, anong sa palagay mo tungkol sa in-season tournament na ito?" Matapos ang matagumpay na play-in tournament, ipinagpatuloy ng liga ang kanilang plano na isama ang in-season tournament sa NBA schedule. Sa kasalukuyan, ang torneo ay magkakaroon ng dalawang bahagi, group play at knockout rounds. Ang knockout rounds ay magiging mga laro ng knockout, kung saan ang huling natirang koponan ay magwawagi ng premyo at tropeo. Magpapangalan din ng NBA ng isang MVP ng torneo, pati na rin ng isang all-tournament team. Sa buong liga, magkakaiba ang mga opinyon. Samantalang ang ilang fans ay buo ng sumusuporta sa ideya. May mga iba na rin na hindi pa rin kumbinsido sa halaga nito para sa liga. Para sa mga manlalaro, marami sa kanila ang laban sa karagdagang kompetisyon at inaasahan na marami sa mga stars ng basketball at mga malalaking rotation players ang hindi makikilahok sa mga laro. Gayunpaman, magiging interesante na makita kung paano susukati ng in-season tournament ang play-in at kung pareho bang magiging permanenteng bahagi ng laro ang dalawa. Sa isang healthy core na binubuo ni na Steph, Clay, Wiggins at Draymond Green, kaya ng Warriors na labanan ang kahit anong koponan sa NBA. Tungkol sa kanilang tsansa sa in-season tournament, imposibleng sabihin ng tsak dahil wala pa tayong nakikitang ganitong kompetisyon. Dahil sa maraming koponan at manlalaro na malamang na hindi seryosohin ang buong torneo, ang mga magtutuon ng pansin dito ay may agad na advantage. Ngayong season, tila't puspusan ang Warriors sa pagsusumikap para sa in-season title. Pero dapat nga ba? Dahil papasok na sa kanilang mga huling taon ang core ng Warriors, maring mas mabuting mag-focus sila sa pag-ingat ng kanilang lakas para sa playoffs sa halip na sayangin ito sa isang walang kabuluhan na in-season tournament. Gayunpaman, kung may tropeo na maaring kunin, tsak na lalaban ang kupunang ito at may magandang tsansa silang magwagi ng lahat. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Painit ng painit ang mga basketball updates natin ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito sa lahat ng iyong mga kaibigan. Maraming salamat. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.